Pagbati sa iyo sa ating pagsisiyasat ngayon. Ang pag-uusapan natin based sa mga hawak nating material ay ang hinaharap ng pandigdigang misyon. Mukhang nasa isang mahalagang sanggandaan daw ito ngayon. Oo, Kasi ang bilis ng pagbabago, 'di ba? Sa kultura, sa teknolohiya, pati sa politika sa buong mundo. talaga? Kaya ang tanong, paano ba mananatiling tapat doon sa dakilang utos, pero kasabay nito, umaangkop ka dito sa medyo magulo nating kasalukuyan? Okay, himayin natin to. At alam mo, ang interesting dito ay kung paano yung mga dati nating gawe, yung mga modelong parang nakasanayan na, ay parang hinahamon na ngayon. May nabasa nga ako sa isang source parang may pag-aaral na yung ilang traditional approaches, bumaba daw ang effectiveness ng mga halos 20% sa ilang syudad sa Asia. Wow! Nitong huling dekada lang. So malinaw na kailangan talaga ng pagbabago, inobasyon. Okay, so simulan natin sa pundasyon, no? Malinaw naman daw sa mga source, lalo na sa Mateo 28, Yung Great Commission. oo, yung dakilang utos, na hindi nagbabago yung mismong utos. Yung parang, yung bakit natin ginagawa to. Tama, yung core. Pero ang sinasabi, yung paano. Yun. Dun yung kailangang maging flexible. Kailangang maging maparaan, ika nga. At isa sa pinakamalaking pagbabago dyan na binabanggit din sa mga sources, yung parang pagbaliktad ng daloy. Oo. Yung dati na mission field, di ba? Yung Global South, Africa, Asia, Latin America. Sila na ngayon yung... Sila na ngayon ang mas masigla. Sa ilang kaso nga, mas marami pa silang pinapadalang misyonero kaysa sa kanluran. Grabe yung shift. Oo. So ang hamon talaga, paano mo ibabalanse yung katapatan mo sa mensahe, sa ebanghelyo, pero bukas ka rin sa mga bagong paraan na talagang gumagana dun sa kanilang lugar. At dyan din pumapasok yung isa pang napakahalagang punto, yung pagbibigay diin sa pamumuno ng mga taga-roon mismo, yung mga indigenous leaders. Yes. Hindi na lang daw yung dating modelo na basta magpapadala, kailangan bigyang lakas yung mga lokal na leaders. Sila ba talaga yung susi? Ayon sa mga binasa natin, parang ganun nga. Malaki ang potensyal. Kasi sino ba naman ang mas nakakaintindi ng mga nuances ng kultura nila, ng wika, ng mga problema nila? Sila yun. Makes sense. May isang kwento nga sa isang source sa Africa ata yun. Isang community project. Nung pinamumuno ng lokal na simbahan, mas naging sustainable, mas may ownership yung community. Kumpara sa mga dating pinangunahan ng dayuhan. Oo. Ang goal kasi maiwasan yung cultural imperialism, 'di ba? Yung parang hindi mo sinasadya pero nadadala mo yung kultura mo kasabay ng mensahe. Imbes na hayaang umusbong yung pananampalataya sa paraang angkot doon sa kultura nila. Eksakto. Dapat partnership, hindi imposition. Interesting talaga yon. Tapos, bukod pa sa leadership models, andyan din yung epekto ng globalisasyon at teknolohiya. Paano naman nito binabago yung landscape? Kumbaga, Nako, malaki. Yung globalisasyon, oo, pinagpokonekta tayo. Pero kasabay nun, lumalabas din yung mga malalaking issues ng mundo. Kahirapan, injustice, human trafficking. mga bagay na hindi pwedeng ipagsawalang bahala lang. Tama. Kaya lumalakas yung konsepto ng integral mission, yung holistiko. Hindi lang espiritual ang ina-address, pati yung physical, yung panlipunang pangangailangan. At syempre yung tech. Oo, teknolohiya. Yung digital space, grabe, isa na siyang malawak na mission field ngayon. So, hindi na lang yung tradisyonal na pagpunta sa malayong lugar. Kasama na rin yung pag-address sa social issues at paggamit ng social media. Oo. Yung digital mission na tinatawag, hindi na lang siya parang extra, kundi kailangan na talaga. Lalo na para maabot yung mga kabataan, saka yung mga nasa lugar na mahirap pasukan traditionally. Paano yung ginagawa? Online communities? Pwedeng online communities, paggamit ng digital tools para sa discipleship, kahit yung pagka-counter ng fake news o disinformation online na may kinalaman sa pananampalataya. Lahat yan, parte na raw ng modernong misyon.
Habang pinag-uusapan natin tong mga bagong approach, may isa pang konsepto na lumabas sa mga CP, yung Business as Mission o BAM. Ano naman to? Medyo bago to sa pandinig ng iba siguro. Oo. Ang BAM basically, paggamit ng negosyo pero hindi lang para kumita. Ginagamit siyang plataforma para sa misyon. Parang social enterprise? Medyo. Pero higit pa doon. Ang idea ay lumikha ng negosyong sustainable, kumikita, pero at the same time, nagbibigay ng trabaho, umaangat sa komunidad, at nagiging daan para maibahagi yung pananampalataya sa natural na paraan. Lalo na siguro sa mga lugar na restricted? Eksakto, sa mga creative access na bansa. Isipin mo, halimbawa, isang coffee shop na nagtatrain ng mga kabataang galing sa mahirap na sitwasyon, tapos nagiging lugar din ng pag-uusap tungkol sa buhay at pananampalataya. At dito na ngayon, papasok yung tanong para sa iyo na nakikinig. Sa lahat ng ito, yung pag-angat ng Global South, yung indigenous leadership, integral at digital mission, pati BAM, saan ka ba pwedeng maging parte? Kasi parang hindi na lang ito para sa mga full-time o professional missionary, no? Tama ka dyan. Ang dating ng mga material, parang panawagan ito sa bawat isa. Nasa negosyo ka man, nasa tech, nasa arts, edukasyon, o kahit simpleng paggamit mo ng social media, may puang ka raw. Oo. Ang mahalagang tanong daw, paano mo magagamit yung kung anong meron ka, yung impluensya mo, skills mo, resources mo, nasaan ka man, para makatulong sa misyon na to sa paraang makabago at makabuluhan. So, kung ibuod natin, para sa'yo, malinaw na ang hinaharap ng misyon ay, una, mas kolaboratibo, hindi na lang yung dating west to the rest. O, two-way na, or even multidirectional. Pangalawa, mas nakaugat sa lokal na konteksto, mas pinapahalagahang ang local leadership. Mas contextualized. Pangatlo, mas high-tech, mas digital. At pang-apat, mas holistiko o mas buo ang pagtingin sa tao at sa kanyang pangangailangan. Tama. At siguro isang huling tanong o hamon na maiiwan natin sa iyo, habang nayayakap natin lahat ng pagbabago at innovation na ito, bagong tech, bagong strategies, bagong partnerships, paano natin masisiguro na yung pinakapuso ng misyon, yung pag-ibig, yung katotohanan na dala nito, paano natin masisigurong hindi ito nawawala o natatabunan ng lahat ng bago? Paano mananatiling authentic yung pakikilahok natin? Oo. Paano mananatiling si Kristo ang sentro ng lahat ng ginagawa natin sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo? Yan siguro ang magandang pagnilayan.